sino po yung present last to Friday ay maalala niyo ba yung mga napaunang exhortation ng ating kapatid ni Ate Joy at ni Sister Rona, na sabi nga doon na talk about God is merciful. Sabi nga doon sa kanilang naranasan. Amen? So, nakikita din doon sa kanilang exhortation na ang Panginoon ay sa our forgiving God, graceful, at goodness of God. Naranasan po nila yon sa kanilang buhay. Even though kahit anuman ang kanilang napagdaanan, anuman ang kanilang nilakaran, na naranasan nila, ang Panginoon ay nariyan lagi upang ituwid ang ating landas. Amen? Kahit tayo paliko-liko, ang Panginoon ay hindi niya tayo hayaan na umalis sa track ng tuwid na landas. Amen? Hallelujah. So, yun nga po ang ating pag-aralan po ngayon. Sabi nga ang ano po when you say the Word of God is, ano po ba kaagad ang naiisip natin? Amen? Meron po. So, sabi nga po nung last pa na pag-aaral natin about the Bible is, sabi po riyan, then po makikita po sa ating we believe the Bible is, ang isa po dyan is infallible. Yan lang po nakikita ko. Sabihin, walang mali or walang lahat ay tama. Amen? Sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4 verse 12, sabi po ron, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as the division of soul and spirit, both joints and marrow, and able to judge the thoughts of and intention of the heart. Amen? So, ang Panginoon, ang Word of God is living and active. Isahin po natin dyan. Sabi po dyan, na po, for the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. So, living, kapag kayong living po, ang ibig sabihin po niya na is having life. Sabi po doon, being alive. Hindi siya patay, not dead. So, naniniwala po tayo, the Word is, who is the Word? Diba? Yun po yung ating Panginoong Isus, ang mismong Word. Jesus, ang Panginoong Isus po ay hindi po siya namatay. Amen? Patuloy po siyang nabubuhay sa atin. So, active means, sabi nga po doon, engage in action. Energetic work, participation, busy daw po pagka ikaw ay active. So, ibig sabihin, ang word ng ating Panginoon ay patuloy na sumasama sa atin, na naka-engage sa atin. Amen? Na hindi tayo nawawayan, na nandyan yung kanyang energetic work para sa atin. Amen? Nagpa-participate siya lagi sa buhay natin. Ang tanong is, nahayaan mo ba natin na mag-participate yung ating ang Panginoon, ang Word of God sa buhay natin? Amen? So, dapat hayaan natin siya mag-participate. Sabi nga, God is always engaged as He is powerful, full of strength. He always participate in our life. So, dapat accept natin yun, yung ating Panginoon ay patuloy na nagpa-participate sa ating buhay. So, sabi din po dyan, mahimayin po muna natin, sabi po, sharper than any two-edged sword. If we say two-edged sword, ito ang espada or uri ng patalim na magkabila ang talim. Amen. Maaari itong magdulot ng kabutihan at masama. Kasi di ba pagka napapanood po natin sa mga pelikula or sa atin mismo, pag gumamit po tayo ng two-edged sword, kapag nahawakan po natin yung kabila, mamali po tayo ng hawak, maaaring para sa atin yun. At pagka hinasiwas natin kahit saang direksyon, talagang mayroon siyang tatamaan. Amen? Mayroon siyang masusugatan. Hindi siya na pumipili na ito lang yung susugatan ko. Basta once na minasiwas na yung espada o yung patalim sa kahit anong direksyon, ang lahat ng kanyang madadaanan, ang lahat ng kanyang matatamaan ay sigurado
masusugatan. Dahil nga, ang espada ay the two-edged sword siya. Ibig sabihin, magkabilang talim. Amen? Sabi nga po, kapag kahit yung mismong gumagamit, kung mali yung kanyang paggamit, o kahit tama ang kanyang paggamit, basta manadaanan lang siya ng patalim, ay sigurado siya ay masusugatan. Amen? So sabi po nga, yan po ang Word of God. Kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid. Mga nakaraan natin sa kasalukuyan at sa hinaharap, ay walang pinipili ang Word of God. Amen? Mahirap, mayaman, bata, matanda man. Ang Word of God ay pagtatama, pagtutuwid, to instruct us and to teach us. Amen? Sabi po yan sa 2 Timothy chapter verse 2 to 4. Sabi po doon, preach the Word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. So, ibig sabihin, kahit ano ba yung sitwasyon mo, kapatid, ang Word of God ay para sa atin. Hindi lang para sa Kanya, para sa iyo, para sa atin. Kaya nga kanina doon, sinabi doon, di ba, yung double-edged sword, maaring para sa iyo yan, para sa Kanya. Kung ibig sabihin, wala siyang pinipili. Kahit ano, kaya niyang sugatan. Kahit gaano pa katigas yan, balat mo. Amen? Sabi po ron sa binasa natin sa Word of God, preach the Word of God, be prepared, whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with the good teaching. Amen? For a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. Amen? Parang hindi maganda na minsan tayo ay pinipili na lang natin yung ating gustong pakinggan. Sabi mo doon, they will follow their own desires and will. Look for teachers who will tell them whether their itching ears want to hear. Amen? Pinipili lang natin kung ano yung nais nating pakinggan. Ay, ayaw ko pakinggan yan kasi lagi ako tinatamaan ng kanyang sinasabi. Remember, mga kapatid, hindi po si pastor yung nagsabi niyan. Binasa lang po ni pastor, ginamit lang po si pastor o si kapatid na daluyan ang salita ng Diyos upang ipahayag. Dahil yan po ang nakasulat sa Biblia. Amen? Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po ron, all scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. Amen? So, yun po yung mga patunay kung bakit minsan bakit kaya ako nasasaktan sa mga salita o sa mga sinasabi ni pastor. Remember, kapatid, para sa atin po yung salita ng Panginoon. Hindi po para doon sa kanino lang. Amen? Word of God can divide soul and spirit. Sabi nga doon kanina sa ating binasa sa Hebrews 4:12. Soul and spirit and joints and marrow. So soul and spirit ay laging nakatandem po yan. Lagi po silang nagkadikit. Our soul is physically our mind, our emotions, and our will. It is who we as human beings. But it also used to express God. Amen? Our spirit is the core of our human being. So, yun po yung spirit na nandyan ay nasa kalagitnaan ng ating human being. So, ibig sabihin, magkakasama po sila. Pero ang Word of God ay kaya niyang paghiwalayin yung dalawang yan. So, imagine po ninyo yun kung gaano po yan katalas. Kung gaano po yan. Kaya nga sabi doon, the Word of God is sharper than any two-edged sword. So, kahit gaano pa katalin yan, kahit sino pa magaling na panday, ang gumawa niyan, wala po sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, sabi nga po ron, our spirit is the core of a human being. We will experience fully the power
the grace and love of God through our spirit. Amen? Ito lamang po nagpapatunay na hindi basta-basta na nagpapahiwalay ang soul and spirit. Only God's Word can do. Amen? Wala pong kaya makapagpahiwalay po niyan. Kahit na napakagaling siyang doktor na sa operasyon, hindi po nila kayang paghiwalayin yung spirit and joints. Maaring yung marrow siguro at joints pwedeng paghiwalayin ni doktor sa operation. Pero yung spirit, hindi po nila kayang divide yun. Amen? So, sabi nga po roon, even our joints and marrow is part of our physical body. Diba nga yung ating bone marrow na sa loob, di ba gusto yan, no? Sino mahilig sa bulalo? Amen? Kaya yun po yung isa na yung marrow ay nagpo-produce ng nourishment sa ating buto at sa ating katawan. Amen? Word of God, sabi nga po ron, pangatlo, yung muling sabi dyan, Word of God can judge us, our thoughts and intentions. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sino nag-judge sa atin? Sabi mo sa kapatid, judger ka. Amen? Pero hindi natin alam, ang pinaka-judge talaga yung salita ng ating Panginoon. Amen? Hindi niyo po ba napapansin kapag nagbabasa ba tayo ng salita ng Panginoon ng ating Diyos, our Bible, tila bang nakakapagtataka? Bakit parang ako yata ang tinatamaan or nagtuturo pa tayo? Ay, si ano to? Pagka nagbabasa tayo. Ay, para kay Juan ito. Sino si Juan? Sino si ano? Keep in mind mga kapatid, the Word of God ay wala pong pinipili. Sabi nga po doon kanina sa ating binasa. Napatatamaan kahit ano pa man ang sitwasyon natin sa buhay. Kahit ano pa man ang sitwasyon natin sa buhay, ay akma po lahat ang sinasabi ng Biblia. Kaya huwag po tayong magturo